Saglit po tayo yumuko at tayo po ay manalangin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang papuri. Sa iyo lamang ang pagdakila sa kalagitnaan ng iyong simbahan. Panginoon, sa mga oras na ito, kami ay umaasa at nagtitiwala lamang sa iyong pagkilos upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Nawa ang mga salita mo na mauunawaan namin ay puspusin mo kami ng kagalakan na ito'y ipamuhay. Tulungan mo rin ang iyong mga anak na magsaliksik. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na ang mga salita mong makapangyarihan at puspos ng otoridad ay patuloy na magliwanag sa aming mga isipan, magbigay ng tapang sa aming mga kalooban upang manindigan sa kung ano yung katuwiran at ano yung makatarungan sa iyong harapan. Kaawaan mo ang inyong lingkod na pinagkatiwalaan ng iyong mga salita. Ikaw lamang ang Diyos na makakatulong sa akin upang ipaliwanag ang mga talata na aming pagbubulay-bulayan. Nawa, O Diyos, ang mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan ay patungo sa aming pagsunod sa iyo, hindi sa paglayo. Patungo sa amin pong paglilingkod sa iyo at hindi sa pagtakwil at paghadlang sa iyong programa, Panginoon, dito sa lupa. Panginoon naming Diyos, gabayan niyo po ang lahat ng mga tagapamuno ng Grace Fellowship Church, lahat ng mga lingkod na iyong itinalaga dito, ay idinadalangin ko patuloy niyong gamitin ang kanilang buhay ayon sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Punuin mo sila ng kagalakan sa kanilang paglilingkod at naway makapagtitiis sa kabila ng mga hamon sapagkat batid po namin, Panginoon, na ang lahat, O Diyos, ay patungo sa isang maluwalhating kalagayan sa darating na mga panahon. Salamat po, ipinagkakatiwala ko ang mga kapatiran din po na hindi nakarating. Loobin niyo, Panginoon, kung sila ay nanonood ngayon sa online, ay sila po, Panginoon, ay makasabay, Panginoon, sa pananambahan po na ito. Bigyan niyo kami ng kaayusan sa lahat ng gawain po na ito at anuman ang katotohanan mula sa iyo na aming tatanggapin ngayon, ay amin pong ipapamuhay sa aming tahanan, pagbalik namin sa aming mga opisina, sa eskwelahan o sa aming ordinaryong komunidad na ginagalawan, ay patuloy na makita sa amin ang epekto ng iyong otoridad at kapangyarihan sa pamagitan ng iyong mga salita. Sana walang makatulog. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, maaari po ba tayong tumayo? Roma, Kabanatang 6, talatang 4 hanggang 12. Babasahin ko po. Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito.
Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa isip at puso natin, makakaupo na po tayong lahat. Ngayong araw na ito po ay ipinagdiriwang natin ang pagkabuhay mangag-uli ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pakisabi nga sa katabi mo, ipinagdiriwang nga ba talaga? Kaninang madaling araw po, mga 4:30 a.m., bumaba ako para ihanda ang bahay-sambahan. At kitang-kita ko ang mga tao. Madaling araw pa lamang ay naglalakad na sila sa kalye. Inaalalayan nila yung kanilang imahe na sinlaki nila. At ako'y napatanong, ano ang silbi nung pagdiriwang ng muling pagkabuhay kung ang ipinaparada naman ay ang Diyos na patay? Ano ang silbi ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay kung yung sinasabi ng ebidensya ng bagong uri ng pamumuhay ay paatras? Ano ang silbi ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay kung ito naman ay hindi makapagdadala sa maluwalhating kalagayan sa hinaharap? Ano ang silbi ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay kung ang nagdiriwang nito ay patuloy na nasa ilalim ng kaparusahan at patuloy na inaalipin ng kasalanan? Ano ang silbi ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay kung ang nananatiling pinapanginoon nung mga nagdiriwang ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi nakalaya sa imoralidad at patuloy sa pamumuhay sa kawalan ng katarungan. Nawa, pagliwanagin ng Diyos ang ating isipan gamit ang kanyang makapangyarihang salita, na ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ngayon ay dahil sa dalawang katotohanan. Una, na makita sa atin ang konkretong resulta ng pagkamatay, paglibing, at pagkabuhay mangag-uli ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa, na ang implikasyon ng pagkamatay, paglibing, at pagkabuhay mangag-uli ni Kristo ay siyang ating pinagsisikapang sundin at gawin hanggang sa lisanin natin ang mundong ating ginagalawan ngayon. Ang pamagat po, kapatid, ng mensahe, epekto at implikasyon. Meron po akong 3 punto diyan. At uunahin natin ang unang punto. Ang unang punto, verses 4 to 5, bagong buhay, bagong katawan. Bagong buhay, bagong katawan. Sa makatwid, verse 4, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, nang gamitin po ni Apostol Pablo ang salitang sa makatuwid. Therefore, kaya nga, ay lalo niyang binibigyan ng diin na ang ginawang pagpapaging matuwid ng Panginoong Hesukristo sa mga tunay na Kristiyano
sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi lamang ito tungkol sa legal na usapin sa pagitan natin at ng Diyos, kundi ito rin ay tungkol sa isang buhay na relasyon sa Diyos, sa atin at tayo sa Kanya. Pakigising nga yung katabi mo. Sabihin mo sa Kanya, buhay pa ba ang relasyon mo sa Diyos? At yamang pinag-uusapan natin ang buhay na relasyon, tayong mga Kristiyano ay hindi lamang po nasisiyahan doon sa pagtugon sa katanungang paano ba sumunod sa Diyos? At paano ba maiiwasan ang pagkakasala? Higit pa riyan mga kapatid, ay tumutugon tayo sa katanungang bakit ba dapat nating sundin ang Diyos? Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, mahirap man o maganda ang kalagayan natin. Why? Ngayon, hindi natin masasagot at lalong hindi tayo makakatugon ng tama sa napakahalagang katotohanan na yan hanggat hindi natin natutunan at natatanggap kung anong pagkakilanlan natin at kaugnayan kay Kristo. Pagkakilanlan at kaugnayan baka mo kay Hesukristo? Sabi ni Pablo, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Ano po ibig sabihin? Pastor, paanong nangyaring namatay tayong kasama ni Kristo at nalibing, gayong ang Hesukristo lamang ang ipinako sa krus sa Kalbaryo? Siya lang din naman ang inilibing ng mga panahon na yon. At siya lang din ang bumangon mula sa libingan. Wala ako doon. Nawa ay tingnan natin na ang ginawang pagtubos ng Panginoong Hesus ay hindi lamang po pamalit or substitution. Na binabanggit doon sa Hebrews chapter 7 verse 27, Hebrews chapter 9 verse 26, Mark chapter 10 verse 45. Kundi, hindi lang pamalit, kundi bilang kinatawan din. Kaya sa katotohanan na ito ang mga mananampalatayang Kristiyano, nagkaroon ng pagkakilanlan kay Hesukristo, partikular sa kamatayan, paglibing, at pagkabuhay mga guli. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, sinasabi na ang ating pagkamatay, paglibing sa Panginoon ay iniuugnay sa pamagitan ng bautismo. Alam po ninyo, ang ating bautismo na may kaugnayan kay Hesukristo ay nagresulta ito sa ating kamatayan sa kasalanan. Pakigising ang katabi, buhay pa ba yan? O malapit na yung baptism uli. Okay. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, sinasabi na ang pagkamatay na ito ay paglibing sa Panginoon ay iniuugnay sa pamagitan ng bautismo at alam po ninyo ang ating bautismo na may kaugnayan kay Kristo. Sabi ko nga, ito ay nagreresulta sa ating kamatayan sa kasalanan. So ang literal at matilinhagang kaisipan ni Apostol Pablo ay lumilitaw dito dahil ginamit niya ang karanasan mismo ng kanyang mga sinulatan, yung bautismo, upang sariwain muli sa kanilang isipan ang kanilang pagkakilanlan kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo ng banal na Espiritu. So ang bautismo sa tubig para sa mga unang Kristiyano ay isang pagsisimula sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Ang tubig sa bautismo
ay nakikiisa sa pamumuhay, nakikiisa sa mga mananampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng pampublikong demonstrasyon. So ang tunay na bautismo ay sumasama sa Kanya kay Kristo, sa Kanyang kamatayan, paglibing at pagkabuhay mangag uli. Wala pong ebidensya dito sa Romans chapter 6 o sa bagong tipan na ang aktwal na pisikal na pagkilos tulad halimbawa ng paglubog ay may kinalaman sa bautismo ay binibigyan ng simbolikong kahalagahan. Ang focus ng Romans chapter 6 ay hindi sa ritual ng bautismo, sa halip ay nakatuon sa simpleng kaganapan ng bautismo. So ang paglibing kasama ng Panginoong Hesukristo ay pagsasalarawan ng pakikipag-ugnayan ng mananampalatayang Kristiyano sa sariling libing ni Kristo. Ayan. Parang naunahan ko na yung mag-o-orient ng baptism ninyo. Sorry po. So isang pakikipag-ugnayan na namamagitan sa pamagitan ng bautismo. So hindi naman sa ang mga mananampalataya sa bautismo ay inilatag sa kanyang sariling libingan, kundi sa pamamagitan ng pagkilos na iyon ay nailagay siya kasama ni Kristo sa kanya. So ang bautismo ay ipinapakilala hindi upang ipaliwanag kung paano tayo inilibing kasama ni Kristo, kundi upang ipakita na tayo ay inilibing kasama ni Kristo. Sumula rito at sa iba pang mga sanggunian na may kaugnayan sa bautismo, batay sa mga isinulat ni Pablo, malinaw na hindi niya itinuturing ang bautismo bilang isang optional na dagdag sa buhay mananampalatayang Kristiyano. Hindi rin ito itinuturing ni Pablo na pinakamahalaga para sa kaligtasan, gaya ng kanyang sinabi sa 1 Corinthians 1:17. Sapagkat sinasabi niya, sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Ang paglibing kay Hesukristo ay hindi bahagi ng gawaing pagliligtas. Sa halip, pinatunayan lamang ng paglibing na ito na siya, si Kristo, ay namatay. 1 Corinthians 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Gayon din naman, ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ay hindi bahagi ng kanyang gawaing nagliligtas. Sa halip ay pinatutunayan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli na hindi siya kayang kontrolin o hawakan ng kamatayan dahil siya ay walang kasalanan. Acts chapter 2, verse 24. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaari siya'y bihagi nito. Ngayon, balikan natin ang ikalawang bahagi ng verse 4. Sabi niya, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Malinaw na malinaw sa atin sa verse 4 na sinabi na binuhay ng kapangyarihan ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihan o kaluwalhatian na tinukoy dito na taglay ng Diyos Ama ay may kapangyarihang makita ayon sa sinabi niya kay Marta. John 11:40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Subalit hindi nagtapos dito ang makapangyarihang pagkilos na ito. Dahil ipinapakita po mga kapatid sa atin dito na hindi lamang binuhay ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo, kundi nagbahagi rin ang Diyos Ama ng bagong buhay sa mga mananampalataya.
Ang pamumuhay sa pagiging isang bagong uri ng pamumuhay ay nagpapakita sa panlabas na ang mananampalataya ay nakatanggap ng bagong buhay mula sa Diyos. Malinaw ang 2 Corinthians 5:17 diyan. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, siya ay napalitan na ng bago. Ngayon, babalik ako doon kanina sa na aking nakita ng madaling araw. Walang nagbago doon. Lalong lumala. Ano ang implikasyon sa atin ng mga talata na ito? Sa pagkabuhay mangag-uli ng Panginoong Hesukristo na nagbigay sa atin ng bagong uri naman ng pamumuhay, dapat makita ito sa atin bagong uri ng panuntunan sa ating pamumuhay araw-araw. Kamusta po ang ating panuntunan sa buhay everyday mula nang tinanggap natin si Kristo? Tumutuwid na po ba? O baloktot pa rin? Anak, huwag kang tatamad-tamad, masama yan. Ay, alam mo na, di baling tamad, hindi naman pagod. Yan. Sa mga nagme-maintenance dyan, huwag mong kainin yan, bawal yan, may hypertension. Ay, kainin ang dapat kainin, gamutin ang dapat gamutin. Kamusta po ang ating panuntunan bilang Kristiyano everyday? Umaayon pa ba ito sa salita ng Diyos? Isang biblikal at makadiyos na panuntunan. Doon ba tayo tumutungo ngayon? Hindi lamang sa bago, biblikal at makadiyos na panuntunan, kundi maging sa ating mga prioridad araw-araw. Pati ang direksyon na tinatahak natin sa buhay at kung sino ba ang nais nating makasama sa pamumuhay Kristiyano natin araw-araw hanggang bumalik si Kristo. Ngayon, tapos na po tayo sa verse 4. Salamat, Pastor. Tumungo tayo sa verse 5. Verse 5 pa lang po tayo. Pagagalitan ako ni Ate Ian dito. Okay, verse 5. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kanina ang pinag-uusapan natin ay bagong uri ng pamumuhay. Ngayon, mukhang iba na naman ang direksyon nito. Ibig kong pagtuunan ng pansin ng ikalawang bahagi muna ng verse 5. Tiyak na tayo'y makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, kung sa verse 4, ang pinag-uusapan ay bagong uri ng pamumuhay ng mananampalatayang Kristiyano sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo, dito sa verse 5, ang tinutukoy na ni Apostol Pablo nang sabihin niyang nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan ay nagresulta sa pisikal na pagkabuhay mangag-uli. Opo, pagkabuhay ng katawan ng Kristiyano sa hinaharap. Ang salitang nakasama sa mga katagang nakasama tayo ni Kristo sa kamatayan tulad ng kanyang kamatayan ay lalong nagpapatingkad ng idea ng katotohanan na ang pakikiisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay isang napakatibay na batayan ng pagkabuhay nating muli na mga Kristiyano sa hinaharap, partikular sa pisikal. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Efeso 2:6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus,
tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ano pong implikasyon? Kapag hindi tayo naging kaisa ni Hesukristo sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglibing, at sa pagkabuhay mga uli, dahil ayaw mong maniwala sa kanya, may iba kang pinaniniwalaan, hindi lamang bagong uri ng pamumuhay bilang taong tumanggap ng kaligtasan ang itinapon mo. Bukod pa riyan ay sinayang mo rin yung katawang panlangit nalaan ng Diyos sa sinumang sasampalataya sa Kanya. Diba? Napakasarap pong umuwi sa Panginoon. Pagdating mo doon, wala ka ng gout. Kami ni Kuya Ronnie, meron kami noon. Diba? Napakasarap umuwi sa Panginoon na wala kang guhit dito sa noo, sa dami ng stress na dinaanan mo dito sa mundo. Walang diabetes. Glorified body. Wow. Diba, Dwayne? Uuwi tayo sa langit. Ang itsura natin, mga 20 anyos lang. Wow. Praise God. Kahit si Tita Linda, magbe-birthday yan. Pagdating niya sa langit, batang-bata yan. Sasabihin, Sister! Oh. So, iyan yung itinapon natin. Kung ayaw nating maniwala at sumampalataya kay Kristo. Bagong uri ng pamumuhay, pati na rin yung bagong katawan sa hinaharap. Subalit hindi pa po huli ang lahat. Doon sa mga hindi pa nakikiisa sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay mga guli ni Kristo, pagsisihan at talikuran ng mga kasalanan na yan at magsimula ng sumunod sa Panginoong Hesus. Prinsipyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay nagbigay daan sa sangkatauhan upang magkaroon ng bagong buhay sa kasalukuyan at maluwalhating katawan sa hinaharap. Ang hamon, nais mo ba ng bagong uri ng pamumuhay sa kasalukuyan at bagong katawan sa hinaharap? Kung oo ang sagot mo, ano ang iyong panalangin at dapat gawin? Sali ka mamaya sa breakouts para masagot ka ni Kuya Ian. Kung hindi naman ang sagot mo, sa palagay mo saan ka dadalhin ng pagtanggi mong yan? Kaya kahit lumabas ka dito, inaabangan ka ni si Satanas doon sa dako roon. At binubulungan ka na niya. Dito ka. Masaya dito. So tapos na po tayo sa napakagandang dulot ng pakikipag-isa sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nawa huwag nating itapon yung pagkakataon na tayo ay magkaroon ng bagong uri ng pamumuhay araw-araw. At maging ang bagong pisikal na katawan sa hinaharap. Talakayin natin ang verses 6 to 10. Lunas sa kasalanan at kalayaan sa kamatayan. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Ganda naman nun. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala ng kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Simulan natin sa verse 6. Sabi niya, alam natin, ang dati nating pagkatao ay naipako sa krus kasama niya. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo diyan sa sinabi niyang yan?
Sa ayaw natin at sa gusto, kasama tayo sa nagbinipisyo nung ginawang pagsuway ni Adan at ni Eva sa Diyos. Dahilan kaya tayo ay namatay kasama ni Kristo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20, kaya't hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon sa katawan na ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili sa akin. Sinasabi po ni Apostol Pablo dito na mahalagang malaman natin ang katotohanan na ito dahil mahalagang maunawaan natin ang ating naging kaugnayan sa kasalanan bilang mananampalataya na ngayon. Batid ng bawat isa sa atin na ang buhay Kristiyano ay nakasalalay sa Kristiyanong katuruan. Ang buhay Kristiyano ay nakasalalay sa Kristiyanong katuruan. Amen po ba? Dahilan kung bakit hindi tayo tumitigil sa pag-aaral upang lumago at lumalim sa kanyang katuruan. Kung si Satanas ay maaaring panatilihin ng isang Kristiyano na mangmang, maaari niyang panatilihin siyang walang kapangyarihan. Ang punto, ang dakilang kagamitan ni Satanas upang itaboy ang mga buhay na nagsusumamong magbabalik loob sa Diyos para sa kung ano ang sinabi ng Diyos na nagawa na niya sa krus. Samantala, ang sinabing dating pagkatao o tamang sabihin na ating sarili ay tumutukoy sa kung sino ba tayo bago tayo nakaranas ng pagpapawalang sala ni Kristo. Ang totoo, tayong mga Kristiyano ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo. Sabi nga sa mga Colossus chapter 3 verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Tayo pong mga Kristiyano ay patay na. Wala na yung tayo na dati. Gayon pa man, maaari nating gamitin yung lumang katangian na ito kung pipiliin nating gawin. Sabi nga sa Efeso 4:22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Samantala, yung lumang sarili naman ay hindi katulad ng lumang kalikasan. Ang lumang kalikasan ay tumutukoy sa ating makasalanang kalikasan bilang mga tao. Taglay natin ito habang tayo ay nabubuhay. Ang lumang kalikasan ay kapareho ng laman. Romans 7:5. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa likas na pagkatao, ang ating masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumagawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ang dating sarili ay ang taong tayo bago tayo nakaranas ng pagbabagong buhay. Samantala ang laman na kasalanan na nakabaon sa ating katawan, ang dating kalikasan ay hindi nagbabagong masama at nakikipagdigma sa atin hanggang sa dumating si Kristo. Tanging ang banal na Espiritu lang ang may kapangyarihan sa katawan. Sabi nga sa Romans 8:1-2, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay. Dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So kahit na ang lumang sarili ay namatay, ang lumang kalikasan ay nabubuhay. Hindi na tayo katulad ng dati bago tayo naipaging matuwid dahil ang kasalanan hindi na maaaring mangibabaw sa atin. Ngunit mayroon pa rin tayong makasalanang kalikasan na taglay ng tao. Ang kalikasan ng tao na tinutukoy ko ay ang pangunahing mga hilig
at damdamin ng sangkatauhan. Sa akin, mas pipiliin ko na hindi gamitin ang mga salitang bagong kalikasan. Hindi kasi ito lumilitaw sa Bible. Ang bagong tipan ay hindi po nagpapakita ng Kristiyano bilang isang tao na may dalawang kalikasan na nag-aaway sa loob niya. Sa halip, ito ay nagpapakita ng Kristiyano bilang isang tao na meron siya, na may makasalanang kalikasan, yung kanyang laman, na sumasalungat sa nananahan na banal na espiritu sa kanya. At malinaw ito ayon sa pagkasabi ni Pablo sa Galatians chapter 5, verses 16 to 23. Sinasabi rin nito na ang mga Kristiyano ay nahihirapan sa desisyong mamuhay bilang bagong tao na siya ngayon. Ang ating alternatibo ay mamuhay tulad ng dating pagkatao, subalit kung sino tayo dati, ito'y wala na. Romans 7:13 to 24. So kung ano tayo kay Adan, ito'y wala na. Ngunit hanggang sa langit, ang tuksong mamuhay kay Adan ay laging nananatili. Samantala, ang ating katawan ng kasalanan, the body of sin, ay hindi katulad ng isang makasalanang katawan or the sinful body. There's a big difference between the body of sin and the sinful body. Dahil ang pisikal na katawan mismo hindi makasalanan. Sabi nga sa Mark 7:21 to 23, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito, saan galing? Sa puso. At dahil sa mga ito, ay nagiging marumi ang tao. Marahil ang katawan sa pagpapahayag na ito ay kumakatawan sa buong pagkatao, batay na rin sa Romans chapter 6 verses 12 to 13. Pinapahayag natin ang ating pagiging makasalanan sa pamagitan ng ating katawan. Ang resulta ng ating pagkapako sa krus kasama ni Kristo ay ang katawan ay hindi kailangan maging instrumento na gamitin natin sa kasalanan dahil hindi na tayo mga alipin ng kasalanan. At totoo ito sapagkat ang pang-aalipin ng kasalanan sa atin tinuldukan na ni Kristo. Anong sabi niya sa verse 7? Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Anong ibig sabihin ni Paul? Na tinapos na ng kamatayan ang lahat ng kanyang claims. Inilarawan ni Apostol Pablo ang kanyang punto sa talatang 6 sa pamamagitan ng pagtukoy sa pangkalahatang katotohanan sa talatang 7. Na kapag namatay na ang isang tao, wala na siyang obligasyon sa lupa. Gayon din naman, dahil sa pagkamatay po natin, kasama ni Kristo, wala na tayong obligasyon na tumugon sa dikta ng ating makasalanang kalikasan. Uulitin ko po. Dahil sa pagkamatay natin kasama ni Kristo, wala na po tayong obligasyon na tumugon sa dikta ng ating makasalanang kalikasan. Maaari nating piliin na gawin ito, ngunit hindi na natin kailangan gawin ito at hindi na talaga natin dapat gawin ito. At yan ang sinasabi ni Paul sa Ephesians 4:22 to 32. So ang talata na ito ay hindi nangangahulugan na ang kapangyarihan ng makasalanang mga gawi o mga epekto ng makasalanang impluensya ay titigil
sa pag-abala sa isang tao kapag siya ay naging isang Kristiyano. Nangangahulugan lamang ito na ang Kristiyano ay wala na sa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan na dati niyang ipinapamuhay. Ang ating pandama ay lumilikha ng isang malaking problema para sa atin dito. Maaaring isipin ng hindi ligtas na tao na hindi siya alipin ng kasalanan kung siya nga ay tunay na alipin. Sa kabilang banda, maaaring isipin ng Kristiyanong katulad natin na siya ay alipin ng kasalanan kahit naman hindi. So ang katotohanan ay nananatili. Ano po yun? Na sinira ng Diyos ang tanikala, ang posas na minsanang gumapos sa atin sa kasalanan at may dahilan para magdiwang tayo. Tayo ay malaya na sa paghahari nito. Sa kasamaang palad, hindi tayo magiging malaya sa pag-akit nito araw-araw hanggang sa sumapit tayo sa ating maluwalhating kalagayan. Iyan po ang itanim din natin sa ating isip. Of course, I'm free. Pero hindi ka excuse doon sa araw-araw kang inaakit ng tukso at kasalanan araw-araw. Ang mga katagang pinalaya mula sa kasalanan ay lihitimo. Ngunit marahil ay maaaring nakakaligaw sapagkat ito ay maaaring magpahiwatig ng isang nabigong pananaliksik kaugnay sa kasalanan. Ito ay ang magkaroon ng konklusyon na wala ng kasalanan. Malaya na ako sa kasalanan. Wala ng kasalanan. Samantala, binabanggit ni Apostol Pablo ang ating kaugnayan sa kapangyarihan o paghahari ng kasalanan sa pang-araw-araw na pamumuhay sa bahaging ito. Kaya, praktikal na pagbabanalang usapin dito, hindi pagpapawalang sala. Practical sanctification, not justification. Ngayon, kung ang naging sentro ng paksa ni Apostol Pablo sa mga talatang 6 hanggang 7 ay tungkol sa epekto ng pakikipag-isa kay Jesucristo sa ating problema sa kasalanan, dito sa verse 8 ay nagpapakita na siya ng pagbabago ng kanyang paksa. At anong sabi niya sa verse 8? Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Ibig bigyan ng pansin ang salitang kung na ginamit ni Pablo dito. Ang salita na yan ay maaaring isalin sa salitang mula pa. Primera klaseng kondisyon sa Griego. Sa kaso ng paggamit ng salita na yan, ay kumakatawan yan sa kondisyon na tunay na totoo sa katotohanan. Ano ang tunay na totoo sa katotohanan? Na ang mga mananampalatayang Kristiyano ay namatay ng kasama ni Kristo. So dito po sa verse 8, ay kanyang ipinaliwanag ang epekto ng ating pakikipag-isa kay Kristo sa ating naging problema sa kamatayan. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Dito makikita ang pisikal na muling pagkabuhay tulad ng malinaw sa hinaharap na panahunan. In 1 Corinthians 15:54-57, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, ang buhay kasama ni Kristo, na kung saan ang mga mananampalataya ay pumapasok kapag siya ipinanganak ng Diyos, spiritual birth,
ay hindi tumitigil. Ang pagpapatuloy nito ay nakasalalay hindi sa ating personal na pagsisikap, na higit pa sa kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Habang tayo ay nagpapatuloy sa pamumuhay kasama ni Kristo, may isang katotohanan na makapagdudulot sa atin ng kaaliwan tungkol kay Kristo at sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Ano po yun? Verse 9, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. So alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ano pong punto? Ibig sabihin po, hindi kayang hawakan ng kamatayan si Kristo. So what? Ano ngayon? Sasabihin sa akin ni Ate Banji, sasabihin ko kay Ate Banji, Ate Banji, wala nang kapangyarihan yung kamatayan kay Jesus. Ano ngayon? So what? Huwag nating kalilimutan na si Kristo ang ating kinatawan sa libingan. Sa makatwid, hindi rin mahahawakan ng kamatayan ang mga mananampalataya. Wow! Higit pa rito, hindi na siya o tayo din naman ay mamamatay sa pangalawang pagkakataon. Hindi na tayo muling mapapailalim sa mapang-alipin. Hindi na tayo mapapasailalim pa sa espiritual na kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. At ang lahat ng yan ay ginawa ng Panginoong Hesus minsan lang at magpakailanman, na patuloy na pinagtibay ni Apostol Pablo sa verse 10. Ano sabi? Nang siya'y namatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. Sinasabi dito na si Jesucristo ay hindi kailangang mamatay muli. Dahil noong siya'y namatay para sa kasalanan, siya ay namatay sa kasalanan. Nangangahulugan ito na noong siya'y namatay, ang kanyang kaugnayan sa kasalanan ay nagbago. Ito ay hindi na muli. Ang kasalanan ngayon ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Paano nagkaroon ng pag-angkin ng kasalanan sa kanya na hindi naman nakakaalam ng kasalanan? Tinuring siya ng Diyos na parang siya ay makasalanan para sa ating kapakanan. Pinasan niya ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Pagkatapos niyang bayaran ang ating mga kasalanan, ay malaya na siyang ipinagpatuloy ang kanyang matalik na relasyon sa Diyos magpakailanman. Ang katotohanan na yan ay nagpapabulaan doon sa katuruan at pagsasagawa ng tinatawag na walang hanggang sakripisyo ni Kristo or the perpetual sacrifice of Christ, na itinuturo sa inyo sa misa na pinanggalingang grupo ng marami sa inyo bago kayo naging tunay na Kristiyano. Ano po implikasyon nito? Kung hindi ka sasampalataya kay Kristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, hindi ka magiging kaisa sa kanyang kamatayan, paglibing at pagkabuhay uli. Dahil dito, hindi mo makakamtan ang lunas sa pinakamalala mong sakit, ang kasalanan. Sa dulo, mapapahama ka at habang buhay kang magdurusa hanggang sa kabilang buhay. Ang isa pa, tuluyan ka ng hahawakan ng kamatayan. At kung mabubuhay ka man uli, tiyak hindi ka magiging maligaya. No? Hindi ka magiging maligaya dahil hindi mo makakasama ang Panginoong Hesukristo. Hindi mo makakasama ang mga banal ni Kristo, kundi para sa walang hanggang kaparusahan, sapagkat ginusto mong magpaalipin sa kasalanan. Prinsipyo, ang mataimtim na pakikipag-isa kay Hesukristo, ang kaisa-isang solusyon sa problema sa kasalanan at ang pinakasusi upang makalayo sa pagkagapos sa kamatayan. Kaya mga kapatid, tigilan mo na yung pagpapapalo mo tuwing Biyernes Santo. Meron nakita nyo yon? Pinalo siya, gumanti. Nasaktan siguro ay. Nagalit.
So ano pong hamon? Nais mo rin bang malunasan ang pinakamalalang sakit ng iyong kaluluwa na nagdadala sa iyo sa pagkagapos sa kamatayan? Kanino at paano mo matatagpuan ang lunas at susi na ito? Umatin ka mamaya uli sa breakouts. At ipapaliwanag sa iyo ni Brother Sin. Tapos na po tayo sa katotohanan ang kamatayan at paglibing at pagkabuhay mga guli ng Panginoong Jesucristo ay nagbigay daan sa mga mananampalataya upang una, magkaroon ng bagong uri ng pamumuhay at bagong katawan. Pangalawa, upang malunasan ang problema sa kasalanan at makalaya na sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngayon naman, talakayin na natin ang huling 2 talata at dito na natin tatapusin yan. Lisan mo na, Pastor. Oras na. Okay. Last point, patay sa lumang Panginoon. Aba, may lumang Panginoon. Buhay sa bagong Panginoon. Verse 11 to 12. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. 12. Ito na, implikasyon na ito eh. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Ano po ibig sabihin ni Pablo sa verse 11? Kaya't dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Na dahil pinag-isa nga tayong mga Kristiyano ng Diyos kay Kristo, dapat lang natin ituring o sabihing ibilang ang ating sarili bilang mga wala na sa ilalim ng nangingibabaw na impluwensya ng kasalanan. Ang pandiwa na ginamit dito ay nagpapahiwatig na dapat nating tiyak at patuloy na tingnan ang ating sarili sa ganitong paraan. Dapat nating mapagtanto na malaya tayong tatamasahin ang ating bagong kaugnayan sa Diyos magpakailanman. Nauna na pong binigyan ng diin ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pag-alam sa ilang mga katotohanan na binabanggit niya sa verse 3, verse 6, and verse 9. Ngayon, sinabi niya na dapat tayong umasa sa kanilang mga pagiging totoo. Hindi lang dapat intindihin kung talagang pinaniniwalaan sila sa kanilang patotoo bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu Santo. Ginamit po ni Apostol Pablo dito ang salitang Griego na logistisitay, na ang ideya ay isaalang-alang upang iapila na tumugon gaya ng kanyang ginawa nang magpaliwanag siya tungkol naman sa pagpapaging matuwid ng Diyos in Romans chapter 2 verse 26. So itinuring ng Diyos na matuwid ang mananampalataya sa katulad na paraan. Dapat nating isaalang-alang na totoo na ang ating kaugnayan sa kasalanan at kamatayan ay tunay ng nagbago. Tanging kapag ginawa natin ito, ay makatotohanan tayong maiuugnay sa tukso, kasalanan at kamatayan. Kung mabigo tayong maniwala na ang kasalanan ay hindi na mangingibabaw sa atin, tayo ay magiging mas mahinang sumuko sa tukso, magsasagawa ng kasalanan at matakot sa kamatayan. Gayunpaman, kung aasa tayo sa kasalanan na walang kapangyarihan iyon, mas magiging handa tayong labanan ng tukso at manatiling malayo sa kasalanan at hindi gaanong matakot sa kamatayan. Ang logistisitay ay nasa kasalukuyang panahon sa tekstong Griego na nagpapahiwatig na kailangan nating panatilihin ang isang makatotohanang pananaw sa ating kaugnayan sa kasalanan. Ang pakikipagtuos sa kasalanan ay hindi dapat ipinapalagay na isang laro na wari nagpapanggap tayo. Dapat ituring ng mga mananampalatayang katulad natin na ang ating sarili, na kung ano talaga ang ginawa ng Diyos sa atin,
Kung kaya tulad ng masidhing paghikayat ni Pablo, huwag na nating hayaang maghari pa ang kasalanan sa ating mortal na katawan. Katotohanan lalo na binigyang diin ni Pablo sa verse 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Diyan po, pinapaliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanan at mga implikasyon ng pagkakaisa ng mananampalataya kay Kristo at sa kanyang kamatayan, paglibing at pagkabuhay mga guli in verses 1 to 10. Hinikayat din niya ang kanyang mambabasa, kung gayon na ituring ang kanilang sarili na patay na sa kasalanan at buhay sa Diyos dito sa verse 11. Siya ngayon ay nagpapatuloy na tumawag sa kanila na iharap natin ang sarili sa Diyos sa isang magpagpasyang gawin ng pag-alay natin ng ating sarili sa Kanya. Dahil bilang mga mananampalataya, alam natin na hindi na tayo napailalim sa paghahari ng kasalanan. At dahil itinuring nating iyan ay totoo, hindi na natin dapat hayaang maghari pa ang kasalanan sa ating katawan. Ibig sabihin, hindi na natin gagamitin ang ating katawan kasama ang ating isipan sa pagkakasala. Hindi na natin Panginoon ang kasalanan ngayon. Pakitanong nga yung katabi mo, siya pa nga ba? Ulitin ko po, kung tunay tayong Kristiyano mga kapatid, hindi na natin Panginoon ang kasalanan ngayon. Kaya maaari at dapat nating ihinto ang pagsasagawa ng mga iniuutos ng kasalanan na ito. Si Apostol Pablo ay walang alinlangan na nagbibigay ng isang pangkalahatang pagbabawal. Hindi siya nagpapahiwatig na ang mga Romanong Kristiyano ay partikular ay hinahayaan ng kasalanan na maghari sa kanila. Kapag dumating ang tukso, hindi natin kailangan sumuko dito. Sabihin mo sa katabi mo, lumaban ka kasama ng Diyos. Yan. Wag mo tayong tumulad kay Samson. Habang tumatakbo siya, paatras pala. 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo. Ang pagsubok na tinutukoy dito ay tukso. So wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. So yung temptation sa buhay natin, calibrated. Baka sabi sa katabi mo, wag kang makikipaglaro. Tapat ang Diyos at hindi ipahihintulot na tayo'y subukin ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, pagdating ng tukso, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kaya pala eh. Kung makikipagtulungan lang tayo sa Panginoon, kung susunod lang tayo sa Panginoon. So ang mga hilig ay hindi lamang kasama ang mga pisikal na pagnanasa at mga kinahuhumalingan nito, kundi pati na rin yung mga pagnanasang namamalagi sa isip at kalooban. Ang nagnanais na magkaroon ng ating sariling paraan, ang pagnanais na angkinin kung ano ang mayroon ng ibang tao, ang pagnanais na magkaroon ng pangingibabaw sa iba. Minsan nakikita ng mga tao ang isang individual na nasa ilalim ng kapangyarihan ng pagkagumon at sinasabi nito, nakita niya yung tao na yun, lulong sa alak, babaero, sabi niya, malinaw na hindi maaaring maging Kristiyano yung tao na yan kasi alipin siya ng kasalanan. Wow, makapagsalita eh, no? Hindi. So saan tayo nakakahanap ng suporta para sa pananaw na yan sa Biblia? Pwede rin kasing ang mananampalataya ay maaari ding maging alipin ng kasakiman. Medyo malinis lang tumarabaho. Kasi Christian eh. Okay? Pwede siyang maging alipin ng galit. Yan.
Yan. Medyo pinapalis lang niya yung sinasabi ng kanyang bibig. Kasi Christian eh. Pero yun din ang ibig sabihin nun. Gumagamit ng euphemism. Uwan niyo po. Pwede bang magbalot-balot ka na? Ang ibig lang naman sabihin nun ay, lumayas ka na dito. Katamaran. Pwede rin. Maraming Kristiyan, tamad pa rin eh. Pagkainggit. Meron pa rin. Pwedeng maalipin. O malaswang pagnanasa. Ngunit iniutos sa atin na huwag at ipinangako sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos ay nariyan upang tulungan tayong makahanap ng kalayaan mula sa pagkaalipin na ito. Tapos na po tayo. Ito pong prinsipyo. Thank you, Lord. Ang may totoong pakikipag-isa kay Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan, paglibing, at pagkabuhay mga uli ay hindi na pinapanginoon ng kasalanan. So dati kapatid, dire-diretso. Pag binulungan, diretso na. Pinapanginoon ng kasalanan eh. Sa halip, sino ang Panginoon? Si Kristo na. Si Kristo na. Hamon, bakit sa tingin mo si Kristo lamang ang dapat na maging Panginoon ng buhay mo? Ito si Satanas, mahusay din eh. Meron akong ibang Kristo na ipapakilala sa iyo. Andun sa sabungan. Okay? So paano mo maisasabuhay ang katotohanan na ito? So bakit sa tingin mo, si Kristo lamang ang dapat na maging Panginoon ng buhay mo? Ang tinatanong ko pong Kristo, yung namatay ho sa krus. Dahil sa ating kasalanan. Bakit? Hindi na ho natin pinag-uusapan dito, paano mo ba magiging Panginoon si Kristo? Ang tanong ay bakit? Kasi Kristiyano yung mga kaharap ko ngayon eh. At paano natin maisasabuhay ang mga katotohanan na ito pagbalik natin sa bahay natin? Pagbalik natin sa mga opisina natin? Pagbalik natin sa mga kumpanya na pinagtatrabahuhan natin? So mga kapatid, ang ganda pala ng resulta o epekto ng kamatayan, paglibing at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Una, ikaw ay may bagong buhay at bagong katawan sa hinaharap. Asan ka pa? Pangalawa, malulunasan ang iyong kasalanan at makakalaya ka sa kamatayan. Ang kailangan mo na lang, magpursige tayong sumunod sa Panginoon. Hindi madali ang tumanggi sa panghahatak ng kasalanan sa araw-araw. Pero itong katotohanan, kung si Kristo talaga na namatay sa krus at nabuhay mga guli ang ating Panginoon, hindi na ang kasalanan ang ating Panginoon. Si Kristo ang ating Panginoon. Yun po ang ating sundin. Amen po. God bless you. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, salamat sa iyong kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay. Nagbigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na ibinigay sa amin ito, sa bagong katawan na naghihintay sa amin sa hinaharap. Salamat, nilunasan mo ang aming kasalanan. Ganon din, Panginoon o Diyos, pinalaya mo kami sa kapangyarihang umalipin sa amin. Salamat din, Panginoon, sa pagkatutulungan mo kami na patuloy na magsikap na mamuhay sa kabanalan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na manatili sa iyong mga salita at patuloy na sumunod sa kumpas ng Espiritu Santo upang ang buhay namin ay lumago at patuloy na makita ang konkretong ebidensya na talagang si Kristo na aming sinasampalatayanan sa buhay na ito ay buhay nga sa buhay namin. Pagpalain niyo po ang mga activities, mga events na gagawin ng Grace Fellowship Church na ang lahat ay may kinalaman sa pag-akay ng mga tao kay Kristo, paglapit ni Kristo sa mga tao, at ganun din sa pagpapalalim ng mga buhay ng mga kapatid sa Panginoon, at ganun din po sa pagsasanay sa mga manggagawa ng Panginoon na naghahayag ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon,
ay huwag kaming maging sakitin spiritually. Ganon din sa aming mga pisikal na pangangatawan ay maging malakas din po kami upang patuloy na kami makapaglingkod, Panginoon, sa iba't ibang ministeryo na ipinagkatiwala mo sa simbahang aming simbahan, Panginoon, na kung saan kami kabilang. O Diyos, gabayan niyo kami at tulungan na maging maingat sa aming pamumuhay. Nawa si Kristo lamang ang aming Panginoon sa buhay na ito at hindi na po ang kasalanan na pilit na nag-uudyok sa amin at nag-iimpluwensya sa aming isip sa araw-araw. Maraming salamat po. Gabayan niyo ang lahat ng mga namumuno, mga lingkod at miyembro ng Grace Fellowship Church. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen.